promise na ipagpapatuloy namin. At sinabi nga namin at sa pamumuno at nagpapasalamat ako kay Mayor Jesus Valdez at kay Vice Mayor Arca na ipinakita nila sa ibang mayors din na kaya din. Kaya sabi namin, pasimula ngayon, lahat ng munisipyo ng Occidental Mindoro ay magkakaroon din ng GK site. At yan ay gagawin namin kahit na kami lang ang mag-uumpisa niyan at tatapusin namin yan. So, sabi nga namin, bago ako pumunta dito, sabi ng mga mamamayan namin, ipaabot sa ating chairman at sa GK na thank you so much for making us realize who we are and what we can become and what we can accomplish among ourselves. So, yun ay pagpapakilala na nakilala namin ang aming sarili na kaya namin gumawa ng sama-sama, hindi lang it's not only the physical building of a house, it is a building of our own soul and identity of Occidental Mindoro. Thank you so much. Maraming salamat, Governor. Nakita natin, isipin nyo, sa kanilang probinsya lang, there were more than 4,000 volunteers just for this challenge. And that's really astounding. Kaya puntahan din natin yung iba't iba sigurong karanasan ng mga tao sa pamahalaan, sa local government. Puntahan natin yung interview natin kay Mayor Percival Castillo mula po sa municipality ng Mobo. Masaya kami at na-fulfill namin yung plano namin na bigyan ng magandang pamamahay yung mga taong hirap na hirap dito sa aming bayan. Nakita akong napakagandang pamamaraan para sa pagtulong sa ating mga mahihirap. Nakita namin na marami palang taong gustong tumulong sa mga mahihirap nating kababayan. So, masaya kami at may magandang response sila. So, ginamit ko na rin yung mga empleyado at hiningi namin yung tulong ng mga pribadong sector at military. Marami palang taong willing tumulong kahit walang bayad. So, nadidevelop yung volunteerism, nabubuhay yung dating bayanihan na ugali ng mga Pilipino. Talagang grabe ang dapat pasalamat namin sa Pilipinas natin na ngayon yung pangarap lang namin na mabigyan ng magandang pamamahay yung mahihirap nating kababayan ngayon ay na-fulfill. So sa tulong ng Pilipinas natin na sana mas marami pang tulong ang gawin, mas ganito palawakin yung ma-expand yung suporta nyo sa ganitong mga gawain. Malaking tulong yan. So, nagpapasalamat kami ng gusto. Salamat sa inyo. Maraming salamat, Mayor Castillo. Mula sa Mayor po ng Mobo, puntahan naman natin ng Governor ng Masbate. Kaupod natin yan na gabi si Governor Lanete. Governor, kamusta kayo dyan? Jessica! Yes, hi! Kamusta kayo dyan? Ako yung Governor. Yes! Okay. Yes, the Governor just left. Oh. Alis lang. The Governor just left, pero kasama ko po ngayon ang GK Head ng Masbate, si Judge Igme Camposano. Ito po, si Tatay po ang tawag sa kanya ng mga tao dito dahil siya nga ay nagmimisulang ama ng mga tao, ng mga volunteers dito ngayon. So, Tay, kumusta po yung response ng mga volunteers natin dito sa Bayani Challenge? Cheska, masaya ako kasi nakita ko yung entusiasmo ng mga volunteers, hindi lang ng mga dayo sa aming probinsya, pero lalo-lalo na yung mga local volunteers. And natutuwa ako dahil alam ko na even after the Bayani Challenge, marami kaming makakatulong para ituloy yung paggagawa ng mga bahay at iba pang mga proyekto para mabago yung aming yung aming lalawigan. Personally naman po, Tay, ano po yung experience niyo dito sa Bayani Challenge from the preparation to the actual event mismo? Matindi, Cheska, ang aming ang mga challenges na aming dinaanan since last year. Kasi itong Bayani Challenge 2012, actually, isang pangarap para sa amin. And last year, nag-bid kami
in Bantayan, Cebu. So kahit wala kaming masyadong resources noon, we really talagang we moved heavens para makarating kami sa Bantayan and to express our desire to host this year's Bayani Challenge. At nagtagumpay naman kami, hindi kami binigo. Wala kaming wala kaming baong politician, wala kaming mga pledges ng kung ilang bahay. 22-man strong team na puro skilled workers from the 2 Gawad Kalinga sites na silang naging talagang bala namin doon at silang nanguna sa pag-construct ng isang row house sa Bantayan. Okay, ayan, maraming salamat po. Back to studio, baka meron po kayong mga tanong para kay Tatay Igme. Thank you, Cheska. Siguro Carl? Yes. May response lang si Ate Isa. May dagdag siyang kwento tungkol sa mga kasama natin sa Masbate. Actually, parang pinapakinggan ko lalo na sila governors na mayor. Aha. I also wanted to highlight yung volunteers ng Bayani Challenge kasi akala minsan ng mga tao puro Atenista, puro Lasalista, ganyan. Akala mo mga mayayaman sila pero one of the most touching things, sabi ko nga, she's my Bayani Challenge hero. Si Sheena, taga Camarines Norte State College siya. And yung pamilya po nila walang bahay. Nakatira po sila sa isang shanty. She walked for 3 kilometers at 3 a.m. to catch the truck that would bring them to Masbate, and they traveled for hours. 180 pesos lang po yung pera niya, Mayor, for a one-way transportation. Wala siyang pera for food. Hindi niya alam kung paano siya kakain. Alam niyo po, nung nagkwento siya, yung mga kapitbahayan from the GK site, nag-contribute sila para yung mga volunteers po ay makauwi muli sa mga bahay nila. These volunteers are not rich. Sila mismo, wala po silang mga bahay. Natutulog, nagta-transportation sila in trucks, natutulog sila in classrooms. So it is a challenge in every way, pero it is a challenge that brings out the best in everybody. And to me, yun yung tunay na essence ng Bayani Challenge. People really going out of their way. And for me, yung ganong sakripisyo, yun yung nagbe-bring about ng mga partners. And kaya I wanted to ask Luis, kasi yung essence ng Bayani Challenge are all the sectors coming together. You have amazing volunteers, but at the same time, you have amazing partners who make this work happen. So, I guess parang I wanted for Luis to share yun namang mga partners who empower these volunteers so that the Bayani Challenge can really happen on ground. Thank you. Yes, Kuya Luis. Okay. Kasi naririnig natin yung mga kwento ng mga volunteers and local government units. I just would like to also highlight the big business, no, that have big hearts also for the country, for the poor, no. They made some historic moves, like for example with San Miguel group of companies, no, through the leadership of Mr. Ramon Ang. Basically, he made history by giving the biggest CSR or corporate social responsibility to the nation of 500 million pesos. No? Now that it enabled GK and local government units to begin building communities. No? Kaya siguro kung palakpakan natin yung mga volunteers, palakpakan din natin yung San Miguel Group of Companies with Mr. Ramon Ang. No? And a few more, Carl, if you just would like to really give credit where credit is due, no? Kasi if more corporations will begin to follow the path of these really outstanding companies, I would like to also say that through the leadership of Mr. Hans C of SM Shoemart, no, they have also given a substantial amount. They're building 200 houses in Cagayan de Oro where the volunteers are building, no? And of course, Ms. Tessie Coson, no, C also, through the BDO. Kaya we're building in Cagayan de Oro also about 100 houses for the typhoon victims. And of course, Mr. Ed Chua of Shell, they're helping us build schools. So you're not just looking at houses, they're also building schools for the relocation sites, no? And of course, marami pang dapat ibanggit, pero ito si Berjaya Group of Companies, no? This is a Malaysian-based company who has done business in the country for so long. And nakita nga nila yung enthusiasm ng volunteers, yung pain ng victims. So
would like to personally thank also Mr. Paul Su, the country director of Berjaya Group of Companies. Palapakan din natin po yung mga, and of course the local government units na babanggit mga governors and mayors. Just would like to highlight 2 mayors that been working for the past 2 months kasi yung Sendong victims, no, really I think highlighted the need to really work together. Mayor Emano of Cagayan de Oro, outstanding yung decisiveness after a disaster is a trait that we're looking for a mayor, no, kasi he's very decisive. And of course si Mayor Lawrence Cruz of Iligan, another leader, no, amazing mayors, done so much also for their constituency. Kaya we're able to stage this massive volunteerism. Kaya for these companies, no, they're setting a trend, and I hope that someday soon we will have 100 corporations, if not top 1,000 corporations of this country, na sana ay maging bahagi ng challenge. Tama yan, Kuya Luis. Na-mention niyo po si Mayor Lawrence Cruz ng Iligan. Panoorin naman natin ngayon yung Green Kalinga program dyan sa Iligan. Tama-tama dahil nakita nga natin yung nangyari sa Cagayan de Oro at Iligan when it came to Sendong. So, panoorin po natin ito. Okay. So, ito po, balitaan naman po natin yung mga naganap sa Cagayan de Oro at sa Iligan noong nakaraang buwan. At nakikita natin ngayon na yung mga volunteers natin sa Iligan po ay tulong-tulong nagtatanim ng mga seedlings at mga trees for Green Kalinga. Kuya Luis, baka pwede nating makwento, ano ba itong Green Kalinga movement? Yes, what we see in the video, there are volunteers planting in the slopes, no? So para magkaroon ng cover, no? Green cover yung mga slopes to prevent mga future landslides, no? But the bigger plan there is to start planting bamboos along the danger zones. Not only it will prevent future landslide, but it will also give livelihood to those who were relocated from these danger zones to our Santa Elena Bayanihan village right now, no? So it helps both ways, no? It protects the environment, at the same time gives livelihood to the families that are relocated. Tama yan, Kuya Luis. Isang challenge sa lahat ng mga bayani, hindi lang pagtatayo ng communities at bahay, kundi mga trees, forests. Okay. So, nakikita natin din ngayon dito, patuloy lang yung pagtatanim ng ating mga volunteers. Mahalaga yung sinabi ni Kuya Luis tungkol sa bamboo rin. Hindi lang mga trees, kundi mga bamboo, important din para sa ating kalikasan. Ang ganda nung naging highlight doon. Ano? Iba-iba talaga yung approaches to bayanihan. Kaya naman puntahan natin ang isa sa mga favorite sites natin. Balikan natin ang Negros Oriental kay Coach. Coach, kamusta? Masayang-masaya ka rin dito. Bale, ngayon po, kasama ko ngayon si Governor Ruel Tegamo. So, Governor, ano po yung masasabi niyo sa Pilipinas natin at Gawad Kalinga sa pagkakaroon po ng Bayani Challenge 2012 dito sa Negros Oriental? Ako po ay nagpapasalamat sa Bayani Pilipinas natin at sa Gawad Kalinga, sa local government unit of Amblan, headed by Mayor Bentam de la Cruz, at sa lahat ng mga volunteers na nandito. Kasi malaking tulong ito sa probinsya natin dito sa Negros Oriental. Ayan, Governor, kumusta naman po yung mga naging experience nyo kahapon dun sa build site natin sa Barangay Tambuhangin? Iba yung experience natin doon eh. This is my first time na nakita ko yung kabayanihan ng mga volunteers sa Pilipinas natin at sa Gawad Kalinga. Kaya nga, on behalf of the people of Negros Oriental, ako po ay nagpapasalamat sa lahat na nagboluntaryo, nagpakita sa kabayanihan bilang isang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Governor, posible rin po ba na sa